For the way it goes, magandang umaga po. Tanong nga ng mga Briton, are you alright? On the last vlog, we talk about the hardship of a long-haul flights that I took going back to the Philippines just for a holiday. I came to the United Kingdom where I took almost 18 hours of flight. Nakakapagod kaya? Oh man! Hindi talaga biro ang magbakasyon sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nakatira sa kabila ng daigdig. Kabilang daigdig talaga ah! Sa araw na ito, we will venture at the first day of my holiday. Without delay, let's talk about ang bakasyon ko sa Pilipinas. Spending my first day. Noong gabi na dumating ako sa Pilipinas, the date was June 4, 2024. We immediately proceed to my house. My house? Kailan ka pa nagkabahay? Actually, it's not only my house, but my condominium. Yabang, condominium na. Sa awa ng Diyos, nakabili kami ng bahay dito sa Pilipinas. Sa mahal ng bahay sa UK, nakikita ko na hindi na namin kakayanin na makabili dun. That's why I decided to get a condominium here in the Philippines. Well, the story about the condominium is a vlog for another time. Nung gabing dumating kami sa condominium, nagpasama muna ako sa mother ko. Na-miss ko din kasi siya, kaya nakapagkwentuhan pa kami up to 4 in the morning. Ew, boogers! Medyo nag-adjust pa ang katawan ko kaya hindi din ako makatulog. Nahiga kami around 4:30 ng umaga. Sa sobrang antok ko, hindi ko na namalayan na nagising na pala ang mother ko at nagluto na siya ng almusal namin. Here is our breakfast, Spam and Pure Foods hotdog, which is my favorite. Pure Foods hotdog, na-miss ko yan. She also cooked some fried rice. This is the moment that I really miss. Yung nilulutuan ka ng mother mo. We all know that if you live abroad, you will cook your own food. Walang magluluto para sa'yo. Oh no! Kaya talagang na-touch ako kasi 6 years na din kaming hindi nagkita. Yan, nagtimpla pa siya ng kape para sa aming dalawa. Siyempre, mawawala ba ang itlog? Meron ding natirang menudo sa ulam nila kagabi. Kain na tayo. It makes me happy sitting here and eating breakfast with my mom. I wish I could do that every day, especially now that she's 83 years old. I really envy my sister Net that she can take care of her. Siya lang kasi ang naiwan dito sa Pilipinas. You all know that I live in the United Kingdom and my other sister live in Singapore. Although sabi ng kapatid ko, medyo makulit na daw ang nanay namin. Ganun naman talaga pag nasa edad ka na ng 83. I'm thankful to God that she is strong even with her old age. I hope she could stay more with us. Lalo na pag nag-retire ako, sana nandyan pa siya. I love you mama. Thank you for cooking our breakfast. Well enjoyed. Oh no! Pinauwi ko muna ang mother ko at balak ko munang mamasya sa malapit na mall dito. Sabay-sabay kaming kakain mamaya ng dinner sa bahay namin sa Cainta. Nagpaluto ako ng laing at sinaing na tulingan. Around 2 p.m., I traveled to the nearest shopping mall in our condominium. Ito po ay ang Santa Lucia Mall. I'm so familiar with this mall since I was 17 years old. Holy moly! Dito na ako halos lumaki sa mall na ito. Ang bahay ng mother ko kung saan ako dating nakatira ay malapit lang dito. Kaya ito ang pasyalan namin noon pa. Ikot-ikot lang muna dito sa Santa Lucia Mall. Halos wala ding nabago. May mga restaurant at shops na nawala at meron din namang mga bagong shops. As usual, tambayan pa rin ng mga estudyante. Nagulat lang ako at itong arcade na ito ay nandito pa din. What? Nung lumipad ako noong 2008 sa UK, nandito na itong arcade. Up to now, 2024, the same arcade pa din ang nandito sa Santa Lucia Mall. Walang binago. Ang daming kainan. Ito, nagugutom na ako. Hanap tayo ng mga kainan. Siyempre, yung wala sa UK, di ba? Here, Tokyo. Wow, na-miss ko to. Dito na ako kumain ng aking lunch. I really miss this restaurant. Japanese? When I live here in the Philippines, these are the one of the restaurants that I always have my dinner. Unlimited rice ba naman? Sang ka pa? Only rice? Wow! We will talk about Tokyo in another vlog. After my lunch, I proceed to Figaro, here in the area of cinemas in Santa Lucia. Noong 2008, nandito pa ito eh. Let's see if it's still there. Cozy kasi yung place as I remember. Yun, nandito pa din. I ordered coffee, particularly Americano. What?
Dahil sa sanay ako dito sa UK na may iba't ibang klase ng milk, sabi ko, skim milk please. Oo naman yung barista. Yung pala, iisa lang pala ang milk nila. Hindi actually milk, kundi creamer. Now, I know I'm in the Philippines. Okay lang, sanay naman ako sa ganyan. Okay pa din naman ang Figaro at napaka-cozy ng kanilang place. Ang sarap lang tumambay. Nag-message na ang sister ko at okay na daw ang dinner namin. I have to go to my mom's place. Taxi na lang tayo. This is my mom's place. Not much, but this was my home for 10 years before we moved to the United Kingdom. Look, they have cats. Ang cute, di ba? Hello, Mimi! Ito na yung laing. Wow, yummy! Ito naman yung sinaing na tulingan. Kakaiba yan, ha? Ito naman yung menudo. Yan, gusto ko yan. Yan ang mom ko. Salamat po sa mga luto ninyo. Yes! Yan ang mga pamangkin ko at sister ko. Bakit parang busog na sila? Salbahe ka, ha? Yan na, kakain na tayo. Yan pala ang tiyahin ko. Kapatid yan ng mother ko, si Tita Maria. Siya ang nag-alaga sa amin simula nung bata pa kami. Hello, Tita Maria! Salamat sa mga luto mo, Mama. Na-miss ko yan. Bumalik na ako sa condominium at dahil ako ay nakabili ng ensimada, ako ay magkakape muna bago matulog at titikman ang ensimadang ito. Ayos pala. Iba talaga paggawa dito. Nice! Yan, natapos din ang unang araw ko ng bakasyon dito sa Pilipinas. I'm so happy that I spend most of my day with my mom and later with my niece and my sister. Kasama na rin ang auntie ko. Thank you po sa masarap na dinner. Iba talaga pag pamilya mo ang pinag-usapan lalo na kung sa ibang bansa ka na nakatira. I cannot wait to retire para makasama ko lang sila araw-araw. Gaya nga po ng sabi ni Anthony Brandt, who is an American composer and professor known for his work in contemporary classical music and for exploring the intersections between music and creativity. He is also a co-author of the book The Runaway Species: How Creativity Remakes the World, with neuroscientist David Eagleman, which examines how creativity works in the brain and how it was shaped human progress. Other things may change us, but we start and end with the family. For the way it goes. By the way, my name is Paul and I'm living here in the UK for 15 years. I'm sharing my experiences, struggles, and happiness as a migrant Filipino living here in the United Kingdom of Great Britain. At bago po tayo magtapos, please kindly like, subscribe, and click that notification for you to be updated for my future posts. Maraming salamat po. See you next time. Be proud, Filipinos!